Sa dami ng mga nagdedebosyon, ang tanong lang naman ay ito, may lalim nga ba ang debosyon ng mga Pilipino? Sasabihin natin, madebosyon ng mga Pilipino kasi kahit naman sa mga barangay at mga bayan, pagka nagpipista, madami ding nagsisimba at madami ding nagpuprosesyon. Pero ang tanong, pagkatapos na ang misa, ang pista at ang prosesyon, baka naman ang debosyon na iiwan lang din sa loob ng simbahan kasama ng puon. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon. Kaya niya sinabi ito, nung dumadagsa yung libong-libong tao, baka yung mga tao, kagaya na rin ng mga Pariseo na mapagpaimbabaw, nagpapakitang gilas lang sa Panginoon, nagpapakita ng kanilang debosyon dahil may kailangan sila. Pero sa totohanan, wala naman talaga silang malalim na pananampalataya kay Jesus. At itong pakaingatan natin, minamahal ko mga kapatid, baka tayo nga nagdedebosyon sa banal na misa, sa mga prosesyon, sa mga pinupuntahan nating mga puon, baka dahil lang may kahilingan tayo. Pag tayo ba hindi na pagbigyan, nagpapatuloy ba ang ating debosyon? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na hindi malalantad. Walang nalilihim na hindi mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung ano o kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos sa pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati natin sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Hindi lang po kung sa Ebanghelyo ay dinadagsa ng libu-libong tao si Jesus, sa Quiapo, hindi lang libo-libo nagpupunta. Milyon-milyon taon-taon ang pumupunta sa Quiapo para magdebosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. At mahirap pong ipaliwanag ano ang nagtutulak sa napakaraming tao na yon na pumunta doon taon-taon para magdebosyon. Ang ilan sa kanila galing pa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sinasabing may mga umuuwi pa galing sa ibang bansa taon-taon. Sa gitna ng init at kahit sa ulan, nananatili silang nandun sa prosesyon, nakaapak kung minsan, ang gusto lang naman nila ay makalapit sa imahen o kaya na may makahawak ng lubid na nakatali doon sa andas ng puon o kaya naman kahit tumanaw lang mula sa malayo. Kaya nga, marami ang namumuna, lalo na ang mga hindi naman Katoliko, na ito daw mga taong ito ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At sa di kalayuan mula sa simbahan, napakarami pong ganyan na nang-aaway sa kanila. May ibang mga debotong pumapatol at nakikipagdebate, pero mas marami wala namang pakialam sa kanila. Bakit? Mas mahalaga sa kanila kung anong sasabihin nila sa poong Nazareno kaysa sa sasabihin nila
kaysa sa sasabihin sa kanila ng ibang tao. Kaya po minamahal ko mga kapatid, dito natin makikita na itong mga tao na nagdedebosyon, hindi lang sa mahal na pong Nazareno. Sa Pilipinas, merong mga nagdedebosyon sa Santo Niño de Cebu, Santo Niño de Tondo, de Pandacan, de Malolos, Mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario, ng Lanaval, ng Manawag, o kaya ang Birhen ng Antipolo. Sa dami ng mga nagdedebosyon, ang tanong lang naman ay ito, may lalim nga ba ang debosyon ng mga Pilipino? Sasabihin natin, madebosyon ng mga Pilipino kasi kahit naman sa mga barangay at mga bayan, pagka nagpipista, madami ding nagsisimbat, madami ding nagpuprosesyon. Pero ang tanong, pagkatapos na ang misa, ang pista at ang prosesyon, baka naman ang debosyon na iiwan lang din sa loob ng simbahan kasama ng puon. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon. Kaya niya sinabi ito, nung dumadagsa yung libong-libong tao, baka yung mga tao, kagaya na rin ng mga Pariseyo na mapagpaimbabaw. Nagpapakitang gilas lang sa Panginoon, nagpapakita ng kanilang debosyon dahil may kailangan sila. Pero sa totohanan, wala naman talaga silang malalim na pananampalataya kay Jesus. At itong pakaingatan natin, minamahal ko mga kapatid, baka tayo nga nagdedebosyon sa banal na misa, sa mga prosesyon, sa mga pinupuntahan nating mga puon, baka dahil lang may kahilingan tayo. Pag tayo ba hindi na pagbigyan, nagpapatuloy ba ang ating debosyon? Nagdedebosyon pa rin ba tayo kapag wala ng tao? Kasi yung nagtataka naman ako, no, ako po, deboto rin ako ng Quiapo, pero ayoko hong dumadagsa doon pag piyesta. Gusto ko one-on-one ko ang poong Nazareno, kaming dalawa lang. Kaya pumupunta ako doon, ordinaryong araw, at mas masarap magdasal. So ang tanong, bakit kailangan pista lang? Nakadepende ba sa dami ng tao ang debosyon mo? Baka gusto mo lang magpakita sa ibang tao. Pag wala nang nakakakita sa iyo, nandun pa rin ba yung debosyon? Yun ang magandang tanungin. Kasi ang babala ni Jesus ay ito sa Ebanghelyo. Sabi niya, walang natatago na hindi malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Anong ibig sabihin nun? Yung nilalaman ng puso mo, kung totoong debosyon o hindi, yan ay mahahayag sa Panginoon. Balang araw ipagsusulit mo yan. Kung ikaw ay nagpapakitang gilas lang, kung ikaw ay may kailangan lang, kaya ka nagdedebosyon, pananagutan mo yan sa Panginoon. Kaya ang paalala sa atin ngayon, minamahal kong mga kapatid, tingnan mabuti kung malalim na ba ang ating mga ginagawang debosyon. Baka ito'y pakitang tao lang, baka tayo naapektuhan na ng libadura ng mga Pariseyo, at yun yung sinasabi ni Jesus na pagiging mapagpaimbabaw o pakitang tao lamang. Sana tayo man ay nagdedebosyon bilang mga Pilipino, sana malalim. Sana alam natin kung bakit natin yun ginagawa. Sana ang pinaguhugutan natin, hindi lang yung kahilingan o kung ano yung mga gusto nating ilapit sa Panginoon. Sana ang ating debosyon ay nakaugnay sa ating paghahangad na sumunod kay Jesus ng mas malaliman at masundan din ang halimbawa ng mahal na Birhen at ng mga santo. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow.
400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Halo. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Halo app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.